Tama. Start na. Ay, may mga event tayo ngayon. Tapos, yung anniversary natin, nakaraan lang, yung January. Yun. Yung dala kong sasakyan ngayon, doon ako nanalo. Nanalo. Ipit ko yan, nabunot ako. Ay, ikaw nabunot. Ang swerte mo naman, sir. Swerte talaga. Ikaw pa talaga nabunot. Yun yung event natin yung Ano January. sasakyan din ba? Bios. Abiyos, wow. Individuals and partners whose dedication, excellence, and commitment Kailan yan? have May mga helped pastor move Ito siya, our shared Pastor. Marami, ma'am. Wow, Wala, ganda, sir. na-transfer na yan sa pangalan ko. Fully paid po yan. White na. Wala na akong mabayaran. Ayos yan, praise God. Yun ba yung dala-dala mo ngayon? Blessing nga, Oh. sir. Post mo. Blessing. Sige, before natin i-demo, Sige. bigyan lang natin yung inside product. Gano'n mo lang. Kung muna tayo. Ah, Mamaya diretso na. Diretso na. para magkaroon kayo ng insight. Sika ko man, alam. Okay. So yun. Si company, na-invite ako dito nung nag-start sila. Kasi yung may-ari nga nito, isa sa mga direct sponsor ko nung nag-network ako. So dahil sa kanya, doon ako nagkaroon ng first car. Okay. Na siya yung mentor ko. First time ko nag-network. Ang galing kasi ng may-ari. So na-support niya ako dati. Okay. Nagkaroon ako ng magandang network. Doon ako nagkaroon ng parang result. So ngayon, after siguro, naging kumpare ko na siya kasi kinuha ko na ninong, Yung may-ari. panganay ang anak ko. So minsan lagi kami nagkikita lang kasi busy din siya sa traditional niya, sa negosyo. Ako naman, tuloy-tuloy naman ako sa network. Okay. Pero sabi niya, bro, magkakaroon ako ng sariling company na, tingnan mo lang. Pero nga lang, nakakommit kasi ako doon sa Prive. Opo. So ang ginawa ko, nagsali lang ako. So ngayon, hindi ko siya win-workout. Pero ang bill ko na 2.5, so first month ko dati 2.2. Sabi ko kahit 300 okay na rin. So 2.2 naging 1.9, 1.7, 1.5. So doon siya naglalaro, 1.2, 1.5. Pero last bill namin 700 lang. O, di ba? Ayan. So ngayon, win-workout ko to nung nakita ko yung product. So unang hinanap ko yung mga builder. So, yung user, edi pinagamit ko lang. Pero ang nakita ko kasi yung system, may papaliwanag ko. Grabe yung system niya, ang ganda. Ano pong nilagay niyo pala doon sa bahay niyo nung nag-1.5? May 50 ako, tapos may 25 ako. Yung 50, naka-install na talaga yun doon. Kasi meron akong ginawa na maganda na ako nakakaalam yung piso. Umaandar yung washing machine ko. So, dinadagdagan ko pa ng 50. Pagtapos, binubunot ko yung isa. So, ganun siya. Tapos, pero ang bill ko lang dapat ay 25 lang talaga yung dapat na device ko. Pero kasi, lahat, pag mag-init ako ng tubig, magluto ako sa rice cooker, magplancha, lahat yung ginagamit ko ng device. At nilagyan ko yun isa-isa kasi marami akong device eh. So, hindi na siya umaalis doon. Halimbawa, yung... Halimbawa ito, dito na siya. Sa kettle. Isang ito, device. yung mga device na ginagamit ko, naka-built-in na siya doon. Every time na magsasaksak sila, hindi na sila lipat-lipat. Palipat-lipat, okay. So, kasi marami naman akong device. So, ito kasi yun, yan. Ito, nakasaksak na to permisa, andyan. Okay. Dito na sa may kettle, Ayan. electric kettle. Ngayon, ito, nagaganito na to. Ang sinasaksak na nila na, pag mag-init ng kettle, ito lang. Okay. Yan, ito na lang. Kasi Sa outlet. nakarekta na. Yung rice cooker ko, nakaganon na rin. Okay, yung plancha ko, nakaganon na rin. Kasi nga, marami na akong device. So, ngayon, ang ginagawa ko dyan, pag alam ko na minsan marami akong bisita sa bahay, so dinadagdag ko lang yung isa kasi may digital meter ako, nakikita ko. So, Yun. O yan. siya. Ano Makikita siya. mo na... Nakikita ko kung malakas ang consumption ko, dinagdagan ko, kaya nagbabawas pa siya. Pero kung wala naman ginagamit sa bahay, ako lang mag-isa, electric pan na. Dinagdagan So, mo ng ganito, device. Ganito. Anong ilang naman yung parad yung sinasabi? 25 lang. Dinagdagan mo lang Pero isang pag ako lang 25. sa bahay, rep lang at electric pan, minsan bata naman sa school, pinapatay ko yung 50, ito lang iniiwan ko. Kasi nga, maliit na lang yung consumption ko. Ba't mo papatayin, sir? Kasi mas yung maganda 50 din eh. kasi, para yun sa 3.1 hanggang 7,000. Kumbaga yung kapasitor niya, malaki. Kumbaga yung makikita mo kasi digital, halos kunti na lang ang kaya pwede siyang sumampa yung load doon kasi nga load balancer kasi ito. Hindi pwede masyadong malaki ang kapasitor versus sa kinakain niya. Kasi mamaya pa-demo ko na lang. Pakita ko. Okay? Okay. So yan, before natin na-demo, yung company nag-start siya 2023 as direct selling. Okay.
So benta-benta mo na to isang taon. Very Ngayon, sure. ang goal kasi nito ng company para makita niya kung ano maging problem. So kasama nila yung mga electrical engineer. So ngayon, bakit hindi ito naging effective? Bakit yung isa ay Tubig effective? Inaral nila. So bakit yung iba bumaba, yung iba hindi? So yun pala, ito ay tinatawag na yung capacitor niya versus doon sa load. So kailangan, parang solar ba, computed yung ating magiging result. Yan. Malamig yata. Pero ang inventor nito ay isang Pinoy, half Japanese. Isa siyang electrical and electronic engineer. Yun Pero, ang inventor. nagwo-work siya almost 40 years sa Japan. Japanese. Okay. So, nag-forward na siya sa Pilipinas. Is the time, nag-meet sila ng may-ari. So, kasi ang ginagawa nito, yung inventor, pag umuwi siya sa Pilipinas, gumagawa lang siya sa mga bahay ng mga pinsan niya, sa mga negosyo ng mga kaibigan niya. Nilalagyan niya ng device na ganito. Opo. So ngayon, meron kasi si Sir Daniel yung may-ari ito dahil networking nga siya. Meron siyang ginamit na device dati na parang binenta niya doon sa isang client. Ang sabi doon ng kaibigan niya, meron akong kakilala na isa sa mga kamag-anak namin, yun talaga ang ginagawa niya, mga kapasitor. So nagkaroon siya ng interest, sabi niya kung mayroon tayong mga ganyan marunong, edi hinintay niya bago umuwi. Hinintay niya bago umuwi sa Pilipinas. Nung umuwi na sa Pilipinas, yung inventor, suminit na nag-uusap siya, nagkaintindihan sila. Kaya pagdating sa innovation at upgrading ng product, nakafocus doon ang ating inventor. Pero pagdating sa marketing, sa system, sa papatakbo ng company, yung gumawa po ng system, si Sir Daniel, kasi sanay siya sa network side. Apo. Pero sa product, nakafocus doon yung ating inventor. Doon na siya sa upgrading, innovation, at pagpaganda ng product. Okay, ganun siya. So ito yung mga legalities natin. Meron tayong one person corporate, naka-Security Exchange Commission tayo. May certification tayo sa DTI. Okay? So meron tayong mga barangay permit at mga mayor's permit. So ito yung office natin, makikita nyo. Para may idea lang kayo. Yan, yung office natin yan sa Lipa. Ito yung main office. So pero maganda na yan ngayon kasi dati halos kakatapos na ito. So ito yung ating parang front yan. Parang lobby. So ayan, may mga seminar room tayo din. Ayan. So basta ito yung office natin. Ito yung mga demo area. Ayan. Tapos ito yung mga branches na. Ang kulay green, ito yung natawag ng provincial. Sila po ang nag-dealer ng 4.5 million. Ang city naman, 2.8 million. Ito, 12 million to. Yung Kabanatuan, ito yung 12 million. Yan. Okay? So, Batangas, Quezon, Laguna, Bulacan, Pampanga, Isabela, Sanaga, so then Cavite, Negros, Bacolod. Sino po yung sa Santiago, Isabela na? Team ko rin. Kasi 90% dito na stock is under my team. So, kumbaga kasi ang under na distributor ko in my team, nasa 7,000 na sila distributors. Pero nag-start ako dito, 6 katao, 2 na niwala. Yung 2 na yun, tinulungan ko siya. Gumamit siya ng gumamit. Tapos, ang halos nakakuha ng investor dito na nag-franchise, so under my team natin. Provincial po yung green. Provincial po yung City green. yung City yung kulay orange. kulay orange. Tapos yung Regional. Regional. Ito, libre lahat ang opisina niyan. Si company ang mag-set up, pati legalities, tapos ang kontrata dyan, tinatawag na corporate guarantee, buyback. Pag sinabing buyback, halimbawa, nag-regional ka, so ang kontrata nyo ay 5 taon. So, lahat ng matirang product sa'yo, pag hindi mo nabenta at ayaw mo na, ibabuyback ulit ng company kasi hindi naman ito nag-expire. bibili. So, sa provincial naman, 3 years. Sa city, 2 years lang. Pero, so in my team, halos naubos natin yan kasi nga, ang product lang, in demand. So, ito yung may-ari. So, simpleng tao lang naman, pero alam mo, Daniel. magaling siya sa Danlag. Magaling siya sa system, doon sa expert. System. System. Yung gumagawa ng mga system, doon talaga siya expert. Kasi kumbaga, pag pumasok siya sa isang company dati, pag sinabi niya sa akin, huwag natin hatawin yan, taob yan. Ipapasimulate niya yung system. Tapos, talagang that time na pag gusto niya kumita, so meron sa mga investor, 10 million, kakamada niya yung company. 3 months, 4 months, sara na. So nga lang, nasawa siya sa ganun. So, ngayon,
sabi niya, gusto ko magkaroon ng sarili na. So lahat ng mga experience niya sa labas ng mga komplan na nagbabago, kasi nga kulang sa implementation daw ng safety net. So sa the time nung nagtayo siya ng sariling company, lahat ng mga ayaw ng ibang networking sa ibang company. So dito pinaganda niya yung system niya. Kaya ganda ng marketing plan. Paliwanag ko. Si Ma'am naman, yung ating CEO, so isa siyang IT. Pero magaling to sa pagtawag na sa pera accounting. Doon siya din expert. Opo. So kaya ang ganda din ng tandem nila. So ngayon, siyempre, lahat ng mga kausap ko, ito muna yung nilalatag ko. So siyempre, bago ako pumasok sa company, kasi product, madali lang yan. Ano ba yung roadmap ng company? So ngayon, magbibigay ako ng time, magbibigay ako dyan ng effort. So magdadala ako ng mga investors. So sinisigurado ko muna kung ano ba yung pupuntahan at patungan ng kumpanya. Okay? So nito, nilatag na ng company ang 2030 na roadmap. 5 years. Okay. So ngayon, dahil tapos na tayo sa technology, maglalabas na si company ng sariling ABD Wellness. So like cafe. So bakit? Kasi lahat ng distributor, tulad ako, under my team, may 7,000 ako. Magkakape pa rin yan, tulad yung pagdating ko dito. Inaalok tayo ng kape. So hindi ka na bibili ng coffee sa labas kasi meron na tayo sarili. Okay? So meron tayong tinatawag na jelly strip. Ang jelly strip ay functional siya para sa brain. Ang tawag doon ay prolax. Protection sa brain at relax. Kasi maraming kabataan right now na stressful na sila, napakamantasyo because of influence sa media, sa technology. So grabe po yung mga kabataan ngayon. Iba na. So every time na hindi siya capsule, hindi siya juice, parang jelly lang siya. So meron tayong product at magkakaroon tayo ng product na functional. So ang tao kasi pag sinabi good for the heart, may heart problem siya, madali magbenta. Unlike pag supplement, ipaliwanag mo na, simple-simple hanggang sakit, ang dami mong ingredients na ipapaliwanag. So dito, meron tayong good for the heart, liver, kidney, lungs, at other part na product. So kasi, siyempre, kaya nga, kumikita ka nga, yung health mo naman, medyo may problema. So dito ka nang bibili sa loob. Okay? So ilo-launch na yan. So meron tayong ABD Life, ilo-launch na to ngayong 7. Ito, yung ABD Life, kaya punta po kayo. So, okay. Sa ABD Life, Pastor, Insurance. parang tawag siya ay protection. Protection siya. So, siyempre, minsan nagta-travel tayo, wala man lang tayong protection. So, dito, lahat ng member, kukuha ka ng tatawag na protection. Para insurance. Insurance. Pero Life ito ay insurance. cash assistant lang. Ito, mga kalahating milyon. So, meron tayong mga package, may every month, may mga 13 pesos lang. Pero pag i-fall mo yung isang taon, mga 4-5 po yun. Ang good news dito, so siyempre, pwede ka yung, alam mo, yung problema, ano nangyari, hindi natin masabi. May cash assistant, ikaw. Ang good news doon, lahat ng mga team mo or member mo, so pag kumuha sila, may mga referral ka rin. 400 pesos yun, ang referral. Then na kayo ni-level siya up to 15th level. So lahat ng mga team mo na kumukuha, tsaka hindi na rin siya makapunta sa ibang grupo. Kasi kung sino ang mga direct mo at team mo, so automatic sa system naka-connect siya. Okay? Yan. Ngayon, dahil ang product natin ay protection sa appliances, ilalabas na yung ating ABD Home Appliance launching by 2027. Kasi galing na sila ibang bansa. Okay, ang TV na tig 60,000 sa mall, sa atin mga 35 lang, pero same quality. Kasi depende lang naman yan sa budget. Kaya lang naging mahal yan. Siyempre, nag-uupa sila sa mall, may mga tao sila. So sa atin, meron tayong tinatawag na maging one-stop shop. Mayroon tayong apps na kung saan, halimbawa, mayroon tayong office sa Biskaya o sa Cabanatuan o sa Norte. So may mga kaibigan ka na malapit doon sa area, gusto nila bumili ng TV kasi magkaroon tayo ng heater, aircon, meron tayong plancha, meron tayong mga rice cooker, lahat ng appliances. Magkakaroon tayo nun. Ang good news doon, Walang kape? Ayan ba? every time na bumibili yung mga team mo, may kita kang 2%. Halimbawa, yung TV, binili niya 100,000, 2% ka doon. Di ba? So, mayroon kang income sa lahat ng appliances na binibili ng grupo mo or direct sponsor mo mismo. Kayo ni level yun. O sa mall nga, ang iba, wala naman silang market kasi ang tao doon nag-walk in. Dito may community na tayo. So, tapos,
lahat ng branch natin Luzon, Visayas, Mindanao, ngayon, i-add to cart mo lang sa system. So, i-pick up mo lang sa mga branches natin, yung mga TV mo. At in the long run, di ba may redemption tayo, pwede ka mag-redeem ng sarili mong appliances. Kulang yung aircon mo. So, yung redemption mo, pwede mo bili aircon. So, ganun kaganda yung platform niya. Kasi, ang company kasi, meron siyang tinatawag na gusto niya magkaroon ng legacy. Hindi lang basta nagne-network lang na ayaw niya kasi na ganun. So, gusto niya, wala naman sila sa mundo na kumbaga transferable lahat ng business. So even sa atin, mamaya ipapaliwanag ko kasi ang ating mga account ay transferable sa family natin. So lahat ng pinaghirapan mo, hindi siya mawala. Tapos sa 2028, bubuksan na yung ating ABD Home Community. Magkakaroon tayo ng sariling subdivision na kung saan lahat ng mga area na maraming distributor, kukuha siya ng 10 to 15 hectares na tatayuan ng subdivision. Pero ang titira doon, mga member lang. So, pag hindi ka member, hindi ka makakatira doon sa ABD Home Community. So, pero ang purpose kasi ni Pres dito, sabi niya, marami tayong mga kababayan na walang kapasidad na hindi sila ma-approve sa pag-ibig, sa financing, kaya minsan hindi talaga sila kumukuha. So dito, basta member ka ng company at tapos meron kang account dito, kumikita Automatic na yun. automatic. Then sa 2029 kasi, yan 2030, so kumbaga papasok na rin tayo sa development. So parang ano tayo sa real estate tayo. So magbubukas si company kasi ng iba't ibang business. Like example, kumikita po tayo lahat dito. Pwede ka maging shareholder ng company. So magbubukas siya ng resort, magbubukas siya ng isang negosyo, o di ba, coffee shop, magbubukas siya ng isang gasoline station. So lahat po ng mga kumikita, shareholder ka ng company. O di ba? So isa ka doon sa may mga share sa business. Yan yung pinakamaganda dito. So ABD development, kaya meron tayong, alam mo dito sa Cavite, meron subdivision na kuha sa company. Hindi may mga member tayo dito. O di ba? Ang saya noon kasi mga team tayo lahat. O yan. So, at marami pang plano si company. Ang kagandahan dito, Pastor, so, tulad example ko, meron akong team sa Binyan. Kasi pumasok siya dito, may sakit na talaga siya, diabetic. So, dito na nga putol niya, banda sa may, pero namatay siya, last 1 month and a half na right now. Ang good news doon, yung anak niya, ang beneficiary niya. Pero, ang team kasi niya, isang league niya sa US. Tapos dito sa Luzon, yung isang site niya. So kumikita siya continuous. Ang good news right now, yung nag-i-encash ng account niya, yung beneficiary niya. So ibig sabihin, transferable po yung ating account dito. Kasi sabi ni Pres, hindi naman lahat ng bumili or gumamit o nag-member sa kanya, inamatay. So yung may-ari. Kaso, siyempre, nagkaroon siya ng effort, nagkaroon siya ng kumbaga time. So bakit natin iwawala yon? So, kaya transferable lang po siya. Even sa company, ang plano ng company, so hindi naman natin hawak lahat ng life natin. Pero right now, nagtitraining na sila na maging success, kumbaga, yung papalit sa kanila in the future. So, mawala man ang company, pero ang negosyo ng EBTech, so tuloy-tuloy. Parang mga C family, yung mga Tan family, lahat po ng negosyo, kumbaga salin na sa saling lahi. Napapamana. So, yan yung maganda dito sa atin. So, kaya, why we exist, bakit pinili ito ng company, yung product? Pwede naman sila mag-supplement, so sa una. Pero ang product kasi ay recycled na rin pag ano ang produkto. So, medyo, alam mo, ang dami mong kalaban sa market. Pero, kaya nag-exist yung ganitong product, lalo-lalo sa Pilipinas. Wala kasi tayo tinatawag na nuclear power plant sa bansa. Meron man, hindi naman kasi yan ay gumana. Kulang pa ang supply ng electricity natin dito sa bansa natin. Kaya lagi po nag-brown out talo sa mga province. Ang pinakamatindi dyan, kailangan nila i-brown out para makaipon ng supply ng kuryente, para maka-supply sa ibang area. Kasi kung hindi nila gagawin na i-brown out muna saglit, mapuputukan yung mga transformer. Ang matindi doon, pagbalik ng electricity, kawawa po tayo. Nasisira yung mga appliances natin. So sa that time, mahal din ang kuryente natin. Okay? So titingnan natin, isa pa, bakit mahal ang kuryente natin? Nag-aangkat kasi tayo ng mga crudo, gasolina, at mga coal panggatong sa ating electrical company.
Okay? So unlike sa ibang bansa, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Australia, and even USA, ang kilowatt nila ay centavos lang. Pero kung natuloy daw ang Bataan Nuclear, di ba, nababasa ko ngayon dati, piso lang, pwedeng maging piso lang ang per kilowatt natin. Pero, Hindi nga natuloy. yun kasi, alam ni Pangulong Marcos Sr. that time, na pag dating ng 30 years, dadami na yung tao, dadami ng mga commercial at industrial. At ang bansang Pilipinas, mangangailangan lang siya ng kuryente na supply. Yun yung nangyayari. Ay, hindi natuloy. Ngayon, kawawa tayo. So, ito na yung problema natin. Okay? Ay, So, excuse me. sige Yung po. bang mga yun, sir, ano ba yun? Pinakita lang ba? Pakibalik nga, sir. Yan, yung mga bansa na yan. Ah. Pinakita lang ba yan na kwan yan? Na dyan nag-aangkat? Ano ba yung Hindi. mga country? Ang example dito, ito Oh, yung mga member. mura ang kuryente. Tayo ang Ah. pinakamataas. Kasi kung titingnan natin, ang Pilipinas, ito siya. Kasi Ay. record po to. Pinakamataas Sa Asia po tayo, yan. Kaya So, pala ngayon, yung graph niya. Ito yung graph niya, ang Pilipinas nagbabay pinakamahal kasi ang Palawan 18 per kilowatt sila, ang Mindoro 17 Tayo 30. Pesos Oo. per kilowatt. kilowatt. So ang mahal. Pero unlike kung sa ibang bansa, yung Taiwan, China, napakarami kasi nilang nuclear na bansa. Kaya hindi sila namumroblema sa electricity nila at walang brownout po doon. Okay. Yan. So ito yung pinapakita. So So, ngayon, ang question lang naman dyan, may batas ba yan na kung saan baka bawal magkaroon kami ng penalty, baka makulong kami. So wala tayong nilalabag sa electrical code ng Pilipinas. Hindi tayo nagja-jumper, wala tayong nilalagay na tampering, wala tayong nilalagay na mga magnet, mga ground na binabaon sa lupa. So yung ating device ay dekada na ginagamit. So ang ano kasi dito, ang kapasitor, ginagamit to ng industrial. Ang tawag doon, industrial bank capacitor. So bakit kailangan ng industrial magkaroon ng industrial bank capacitor? Kasi pag nag-andar na ang mga demotor nila, doon kumakain ng malakas na kuryente. Tapos nag-overheat yung mga makina. Tapos malakas yun, lalo yung mga nare-rewind na mga machine nila. So ngayon, pag wala silang industrial capacitor, ang magsasuffer yun, yung mga residential, doon lahat tatapon yung mga basura ng kuryente. Kaya ang tawag doon, para ma-stabilize at hindi magdudoble trabaho yung makina. Kaya ang mga industrial, may sarili silang tinatawag na energy audit. So dumadaan sila doon. Meron palang Oo. basurang Yes. natatapon. Yes. Kung wala pong mga transformer ang mga commercial, so kawawa tayo kasi lahat ng kuryenteng mga nawawala, tayo lahat nagbabayad doon, ang tawag doon system loss. Mga nagja-jumper, ang tawag doon, tayo lahat nagbabayad noon. So ngayon, ang ating commercial naman, meron silang sariling transformer. Ang tawag doon, transformer bank capacitor. Kaya required sila. Pag nagtayo na sila ng hotel, nagtayo na sila ng malalaking establishment, may sarili transformer yung building. Kasi pag wala silang sariling transformer at doon lang din kukuha doon sa poste, hindi mangyayari. So, apektuhan doon kasi doon, marami tayong kumukuha na doon ng kuryente. Hindi So, kakayanin hindi ng load. kakayanin ang load. Kaya pumuputok. So ngayon, ang bahay kasi ngayon, di tulad ng unang panahon, ang bahay, isang electric fan lang, di ba? Isang TV. Ngayon, kung gaano kalaki ang bahay mo, lahat yan may kwarto, lahat yan may aircon. So ngayon, yung bahay ngayon, parang nagiging commercial na. Although bahay lang siya, may mga bill ang bahay, 20 mil, 25,000, 30,000. So kumakain siya ng malakas na electricity. Kaya, ang mga bahay ngayon na mas maraming appliances, bumibili sila ng EBR. Kasi pag walang EBR, pag bumalik ang kuryente, nasisira yung TV. Ang lifespan ng appliances nila, umiikli. Parang yung rep mo dati, ang lamig, dali mabuo, ngayon tagal. Kasi yung capacitor niya, nasisira unti-unti. Yung electric fan, ganun din. Pag saksak mo ng electric fan, bagong bili, ang lakas ng number 1 pa lang. Pero after 1 month, 2 months, yung electric fan, na kung hina na yung number 1 mo, parang hindi na number 1, di ba? So, yung number 3 mo, number 1 na ang lakas. So, yun po ang nangyayari. Okay, kaya may mga may mga batas po tayo, even ang government, pag sobra-sobra ka sa paggamit ng kuryente, may mga penalty po yun. May mga penalty po sila. Pag abusado sila sa paggamit ng kuryente. DOE now will be given a lot of teeth to implement energy efficiency and conservation. Ngayon kasi Coach, saan na yung kape ko? energy efficiency Sa lagot pa and naman. conservation, parang nakikiusap lang si DOE na, magpatay naman kayo ng aircon na maaga, magpatay kayo ng ilaw. No? But now DOE will be given a lot of power to impose
energy efficiency and conservation. And we're the only country here in Southeast Asia na wala nilang ganitong batas. Yan. So meaning, in simple terms, no, all of the, let's say, itong mga building na ito, meron silang standard kung anong dapat ilaw ang gamitin, anong dapat aircon ang gamitin, Kaya anong dapat naka-LED na tayo lahat. devices ang gamitin para Para mas- Pati yung mga aircon So natin for example, naka-LED if na. you're not using Mga ref LED natin light, para makatipid. they can now May impose mga inverter penalties na. if you don't Inverter use na. LED Even mga light. heater, So if may you're mga not inverter using na. for Ah, example, ganun an energy efficiency device, no? For example, yung mga motion detectors, they can now impose penalties for you to comply. So meron kang, for example, itong building, meron siyang standard consumption. No? Pag hindi ko pumapasok dun sa standard consumption of electricity, they can impose penalties. And this is across the board, all industries, no? Manufacturing, commercial, residential, all of the different sectors here in our country. Okay. So, what's important here is the power that we gave DOE, no? Hindi ah. And that power